Dante, kumusta ang isinagawang pag-iinspeksyon ng DOJ at Bureau of Immigration dyan sa NAIA? Tinitingnan lang naman ng Bureau of Immigration at yun din ng Department of Justice yung sitwasyon, partikular sa arrival area kanina, doon sa mga existing na mga e-gate dito sa Terminal 3 ng NAIA. Pinangunahan ng mga opisyal ng Department of Justice at Bureau of Immigration ang pag-inspeksyon sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 kanina, partikular sa mga e-gate ng arrival ng international flights. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, nais nilang mapabuti pa ang magiging karanasan ng mga pasahero sa paliparan. Magdadagdagan niya ng 50 hanggang 60 e-gates sa mga terminal sa NAIA, kabilang narito ang Terminal 1, 3 at 5. Sa pamamagitan ng mga e-gate, mababawasan na ang human intervention sa pag-inspeksyon sa mga pasahero. Ang mga immigration officer anya ay doon na lang sa secondary inspection kapag may mga pasahero na maaaring biktima ng human trafficking. Sa pagdaan sa e-gate ay itatap lang ang passport at pagkatapos kapag na-clear na ang pasahero ay maaari na itong umalis sa lugar. In fact, yung mga napuntahan natin ibang lugar, like sa Hong Kong or Dubai, pag na-scan na yung passport mo, walk through ka na. Galakad ka na lang through it, titingin ka lang sa camera. Ayon sa Bureau of Immigration sa Terminal 3, mayroon ng 8 umiiral na e-gate sa arrival. Plano itong dagdagan ng 24 para sa OFW at regular passengers. Samantala sa departure naman ay 15 para sa mga OFW at 14 sa mga regular na pasahero. Dagdag pa ng DOJ, nakapag-pilot test na rin ang 2 airlines sa NAIA para sa tinatawag na Advanced Passenger Information System. Ito ay konektado sa Interpol para agad na malalaman ang mga aalis o papasok ng bansa na may posibleng kaso o kaya wanted o fugitive sa ibang bansa. Samantala, Ella, sa ibang balita, kinumpirma din kanina ni Justice Secretary Crispin Remulla na may hawak si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ng 2 hanggang 3 mga passport. Ito anya ay mga regular passport, ibig sabihin dito sa Pilipinas. At ayon pa sa kalihim ay umalis daw ng bansa itong si Roque via backdoor. Nagpunta siya dyan sa may Tawi-Tawi sa Southern Mindanao at sumakay ito ng speedboat papunta sa Malaysia. At ayon pa kay Remulla, ito ngayon ay isa sa ilalim nila sa mas malalim na investigasyon kung paano nagkaroon ng ganitong karaming passport ang dating palace official. Yan ang ating update mula dito sa NAIA. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.